mga ka-GTV, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at tayo ay babiyahe pa uwi. Bali approaching tayo, EDSA. Kaya lahat ng pag-iingat dahil sa NCAP gagawin natin, okay? So minimum na takbo ng 60. Huwag dadaan ng bus lane. Ganda ng panahon mga ka-GTV. Eto na, malapit na tayong pumasok ng EDSA. Wednesday ngayon, sana hindi masyado traffic. Kayo mga ka-GTV, kamusta naman ang experience nyo sa NCAP? Paano kayo nag-iingat? At ano mga ginagawa nyo? Pa-comment lang dyan sa comment section. So yan nakikita nyo dito sa kabilang side, ito yung mga pabuendia sa loob. Ayan, pwede tayo mag-ilalim dito. Ayun kung nakikita nyo sa taas, Magallanes to Baclaran. So ayun mga ka-GTV, kung nakikita nyo yon sa taas na yun, ayun camera yon, para makita yung mga plaka ng mga pasaway galing sa likod. Tignan mo yung mga bus na yun, from bus lane, kung nakikita nyo, galing sila dito, kumakanan sila para dun sila sa ibabaw. So hindi na sila nag-iilalim, kasi kung ibabaw nga naman, mas marami sila makukuha ang pasahero kesa dito sa ilalim. Hindi naman sila makakapagsakay sa ilalim. Kaya dito tayo. Ayan kung nakikita nyo sa taas, Ayala Underpass, MMDA CCTV in operation. So kailangan maging cautious kayo pagka nabiyahe kayo sa EDSA. Madalas naman kasi sa EDSA ang speed limit 60 lang. So yan nyo na lang din. Tingnan nyo yung nyo, speedo nyo. Ayan gaya nyan, 55 lang tayo, 56. Dito naman sa underpass, wala naman akong nakikitang camera. I don't know kung meron man, pero siguro meron yan. Yun, ewan ko. Anyway, basta ma-maintain nyo lang naman yung 60, or wag kayong lumampas sa 60. Wala naman kayo magiging problema doon. Ayun dito sa may bandang kaliwa, aminado ako, dumadaan ako dyan before, pero since yun nga may NCAP, I don't know kung sakop pa yan ng bus lane na hindi mo pwedeng daanan. Kaya kung gusto nyong maging safe, dito na kayo sa right lane, bakit ang flyover ng Magallanes, kesa kuhanin nyo yung bus lane. Baka pa kayo dyan, matikitan pa kayo, or mahuli pa kayo ng NCAP. Ayan pa nakita niyo sa taas may camera.
madalas ang camera nila facing backwards para makita nila yung plaka sa likod ng mga sasakyan. Ay, sana wag umulan. Ito, sarap magbiyahe talaga pagka kukunti pa lang ang sasakyan. Kaya ngayong umaga, oh. Sarap siguro magbiyahe nito pagka mga alas 5 ng madaling araw. Kahit pa paano may liwanag na. Wag lang yung masyadong madilim kasi delikado rin. Kasi pagka may nakasabay ka mga sasakyan, baka humarurot, eh kawawa ka lang din. Ang ganda talaga ng kalsada ng EDSA. So dito sa EDSA, kailangan pamilyar ka sa mga ano yung mga bako-bako. Dahil kung hindi madidisgrasya ka Tik na dalawang yon. Kamot ulo si ano ewan ko kung ano to, anong motor niya. Baka ADB 150. Tsaka tinan nyo mga ka-GTV, nasa panel ko 2.2 liter per 100 kilometer. Kumanda yung fuel consumption ko ngayon, average fuel consumption ko. Kasi ano na hindi na ako yung talagang piga na malala para makakuha ng ng engine brake. Saktong piga na lang, banayad na piga. Approaching MRT Taft tayo, isa sa mga pinaka busy at traffic na intersection dito na pwede mong madaanan. Kasi dyan kukross ang LRT Taft, mga nabiyahe ng Taft na jeep tsaka yung mga pa-MOA, pa-Ross Boulevard. Santa Fe, ang ganda ng sasakay niya Sana all, diba? Siguro tapusin natin yung video hanggang doon sa may Ross Boulevard, okay? Pero I think ang sakap lang naman ng NCAP, parang updated na hindi pa kasama yung Ross Boulevard pero pakita ko na lang din sa inyo mga ka-GTV later yung Ross Boulevard, kung kamusta yung kalsada at yung traffic, okay?
So ngayon 6:30 pa lang ng umaga, Wednesday. Sa mga may Fortress 160 pala dyan, kung nagpaplano kayo mag DIY ng change oil, pwede naman. Meron akong video na na-upload na kung paano mag change oil na ikaw lang. Teka nga, makabuelo. Dito tayo, liko tayo dito. Yan. So ayan, kung nakikita nyo ito, yung sa kaliwang side, Pabaklaran LRT yon. So Pabaklaran, Paparanaque, ganon. Dito sa kanan naman, ito yung biyaheng Pataf, kasi ito yung LRT, oh. Ayan. Let's go. PCX, oh. Namiss ko tuloy yung PCX ko. EDSA pa rin naman ito. EDSA extension. So be mindful na lang din. Kailangan 60 lang ako kasi I don't know the stretch nung ano na to no. Oh, rough road. Alright. Nakikita nyo ba yung mga ka-GTV? Sa mga nakakasabay natin na motorista, wala naman tayo nakikita ang mga nakatakip sa plaka nila. Madalas naman kasi napapansin sa balita, yung mga gumagamit ng ganun ay yung mga parang TNBS, kasi sila yung madalas laman ng kalsada, kasi sila yung nagsasakay ng mga pasahero. At syempre umiiwas sila sa huli kasi bawas sa kita nila yun Anyway, malapit na rin naman tayo. Ayan, dito marami rin camera dyan no? Sa ilalim ng overpass, ang dami nakadikit. Ito naman before, itong Rojas Boulevard, yung pinakadulo doon, ang kinakatakutan dito yung mga namimitik. Pero parang matagal na rin sila nawala dyan yung mga namimitik. Pero siguro may oras lang, hindi ko na-tsempohan.
kasi maaga ako nadaan doon, posible na pumapwesto pa rin sila doon pagka halimbawa nasa oras ng shift nila, kasi understandable naman na sa oras ng daan ko doon hindi pa sila naka-login kaya ngayon 6:35 pa lang ng umaga, hindi pa nakakapag-login yung mga empleyado ng MMDA. So takbuhan lang tayo dito 60, hindi natin kailangan magmadali, baka mabulaga ka. Maaga silang pumasok, andun sila sa andun sila sa pwesto nila. Madalas yun andun sa may bandang dun sa unahan, sa kanan. Tapos may mga baril silang hawak. So ang sabi doon sa online, ang allowed speed lang daw is 67. So syempre since ang pinopromote nila is max on 60, so wag ka na lumampas sa 60. Pag umabot ka na ng 60, pababain mo na. Tinan mo sa kanan wala na mga may hawak ng baril. Ang motor nun parang ang ganda. Pero hindi siya mukhang Honda hindi siya mukhang Winner X ano kaya yun? Honda, Winner X. Bakit parang puro gas-gas yung Winner X niya? Okay mga ka-GTV, andito na rin naman tayo. So putulin ko na rin yung video dito. At kung nagustuhan nyo tong video natin ngayon, pa-like na lang at pa-subscribe na rin. At mag-upload pa tayo ng maraming video na useful sa ating Fortress 160. Okay, so happy Wednesday mga ka-GTV. Peace out.